Mga Karaos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Bali, June 24 po ngayon, araw po ng Lunes. Ayan, project update po tayo dito sa mga ginagawa nating project dito sa Lumina. Ayan, bali, may update project tayo rito sa Phase 4, sa Phase 6, tsaka dito sa Phase 2. Bali, may mga materialis na nga po pala paunti-unti yung second project natin dito sa Phase 3. Yan, kukumpletuhin po muna natin. Tapos kapag meron na, may ipa-deliver natin yung mga Physem boards. Bali, bukas magpapadeploy tayo ron. Meron nga lang po ilan sa mga tropa nagkaroon ng emergency kahapon, kaya hindi po sila nakapasok ngayon. So ito, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Enjoy watching po. Yan, let's go. Tara. Okay, nandito tayo sa Phase 3. Yan, update muna tayo rito. Bali, yung mga ongoing project natin dito, bali, apat. Wala munang pe-first po muna dito. Doon muna tayo nakafocus sa Phase 6, tsaka yung bagong project natin dito sa Phase 5, tsaka yung ongoing natin na patapos na project na rito, yung mabilisan lang dito sa may Phase 2. Yan, dito meron ng mga dumating na materials. Yan, double check natin. Ayan, bali yung mga bakal po na to, gagamitin po rito sa fence grids at saka dito sa gate. Ang natira na lang ng mga tubulars natin dito is yung 2x2 na isang peraso. Ayan, bali wala po siyang sambayan kasi meron siyang kisame. Yan ang finish niya. Ang hindi available dito is yung ating mga hard deflex. Yan, ngayon lang po natin na pina-order. Tapos dumating na rin po pala yung ating PVC roofing. Ayan, ito yung ating mga gagamitin dito. Ayan, medyo madami to dahil medyo mahaba po tong area na to. Meron tayong 7 feet. Tapos meron din tayong 13 feet na PVC roofing. Ito na po yung pinakamakapal, bali 2.5 mm. So matigas siya. Tapos may insulation pa tayo na gagamitin na hard deflex. Kaya mas maganda po yung apakan sa taas, mas matigas. Yun yung mga flashing natin. Yan, bali naka-ready na lang to. Hindi maumpisahan to kasi gawa ng yung ano natin, 1/4 na hard deflex, wala pa. Okay, sa mga nagawa po rito, ayun yung ating cove ceiling. Ayan o. So nakababa pa lang po yung ating mga pin light dito. Tapos yung ating ceiling rin dito, bali wala na po siyang strip light. Yan, ano na lang po siya, tambol na lang po. Tapos ang kulang dito is yung hard deflex board din. So yan, nabitin tayo ng konti, kaya wala pang taklob to. Bali, ito na muna yung update dito. After po natin na makumpleto po yung para sa kisame rito, magpapaschedule na po tayo ng tiling. Yan. Yan, pwede na rin pong pasimulan natin to. Yung e-bike, sinoli ko muna sa bahay. Ito muna yung gagamitin natin. Ay, si Master Jojo. Master Jojo, good morning! Good morning! Galing na ako ron, nasukatan ko na. Sige. Yan, dediretso na si Master Jojo sa site. Bali, ang assignment namin ngayon doon sa Phase 4, yung cabinet, kasama si Kuya Richard naman sa tiling naman po ng TNB. Yun, bali yung e-bike nga nasa bahay muna kasi tuloy-tuloy yung ambon. Yung ambon na to yung matagal. Hanggang ngayon hindi pa humihinto. Sa mga electric bike kasi, yan lang yung disadvantages. Hindi talaga siya nakadesign para sa ulan. Yan, honor muna tayo. Okay na rin to para hindi ako mabasa. Meron nga po pala tayong absent dito sa grupo namin. Hindi po talaga sila umabsent, bihirang-bihira lang. Bali wala nga po pala si Kuya Boy at saka si Bilog. Meron silang emergency kagabi. Ayan, bali hindi natin sila makakasama ngayon. Ito muna yung una kong pupuntahan. Kahapon nung pinuntahan ko to, halos said na yung buhangin dito. Wala na rin silang bakal na gagamitin. Pero nakapagpa-order na ako kahapon pa. So ang delivery noon ngayon. Then yung mga gate pass na kinuha namin ni Mrs. nung Friday, ayan, dala-dala ko. Unti-unti ko na pong isa-isa ko na po siyang dinidistribute kada phase dito sa Lumina. Ayan, dito muna tayo sa Phase 5. Yan, dito na tayo sa Phase 5. Nahinto na yung ambon. Ay, si Ricky Rick, good morning. Good morning. Yan, good morning kay Ricky. Sakto may dala tayong bara tsaka balde.
hollow blocks, kapag nagkulang meron tayo dun sa gate pass. Tapos ito binanggit ko kahapon, yung mga lupa na to schedule na natin. Tapos side na yung buhangin natin, yan nakuhaan na lang ngayong umaga para sa asinta. Tapos ito naman yung ating graba, dumami na kasi may delivery kaninang umaga. Yan, ang bilis. Yan, tapos additional na mga tubulars. Yan, may tubulars tayo rito, preparasyon na yan para dito. Tapos additional na mga kabelya. Yan. Wala pa yata tayo sa hara rito, Chino. Wala pa. Pero may nagagamit ka? May nagamit ka, meron ka na ilagay. Oo, lagyan mo ngayon. Sige, lagyan mo na. Saan ba yan? Dito sa baba? Dito. Okay. Or dyan ba kayo mag-aasinta? Dyan? Ayan, maglagay ka dyan. Oo. Dito sa likod kahit hindi na. Hindi na. Wala na, wall to wall na yan eh. Ayan, pag dito, hindi na po tayo maglalagay ng sahara. Yan, wall to wall na yan, tapos buhos pa. Yan yung advantage na ngayon sa mga nagpapagawa ng ganito yung setup na naaabutan nyo. Kaya hindi na kailangan. Bin, good morning, Bin. Good morning. Si Chichi, hindi pa natin nabati. Good morning. Good morning, bro. Ayan. Okay, sila po muna dito. Dapat kasama nila si Kuya Boy rito. Yan, bali nagbigay lang kami ng konting instruction muna. Yan, tapos sa materialis, ayan, abang na lang po muna sila. Yan, parating naman na ibang order. Ayan mga karos, nandito tayo sa phase 6. Yan, bali kinukuha lang namin nila Master Jojo yung mga gamit para sa finishing carpentry. Halos tapos na po siya dito. Ayan, mapapansin nyo lang dito mga karos na sa vlog natin, ang intro pa lang natin medyo matamlay na. Yan, marami kasing problema na nagdaan. So si Mrs. na napunta sa ospital na nakaraan. Ngayon naman may emergency ngayon sila Bilog at saka si Kuya Boy. Tapos kagabi si Aki. Yan, bali ayun, ganun talaga. So laban lang. Kapag hindi naman tayo kumilos, di tayo gumalang, hindi naman natin masusolusyonan lahat ng problema. Okay, bali start tayo rito. Yan na. May mga ano na pala, ilaw dun sa lamppost. Yan, may mga ilaw na. Ito nga lang, wala pa po siyang mismong bombilya para dito sa sa mga kaha. Yan, kinokolekta na po namin yung mga gamit. Then may paparating tayo na deliver dito para dun sa ridge roll. Yung flashing natin sa pagitan po nitong dalawang bubong. So wala pa pong flashing tong gitna. Yan. Tapos yung flashing. Tapos polycarbonate isa. Yan, meron na tayong on hand dito. Bali kulang pa ng isa para dun. Yan, darating ngayong araw. Yan si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Yan, inaasikaso na ni Louie yung tiles dito. Kaya kukumpletuhin niya na yan. Louie, hanggang dito na. Kasama yan. Tsaka si Kuya dito. Good morning po. Good morning. Yan, good morning. Yan, pipintura na si Kuya. Ano ba kulang natin na pintura, Kuya? Meron naman lahat. Baka ito lang. Ano natin wala. Ito natin boss. Yan na lang yung natira sa isang balde. Oo. Sige. Para rito. Siguro ang sa tansya mo, isang balde pa? Dalawang galon na. Galon na lang yan, okay. Dalawang galon. Yan, dalawang galon. Okay. Tinanggal na muna yung WPC rito. Ayan na yung sa pinaka-edging natin. Yan, paikot na yan. Kompletuhin na yung tiles. Tapos dito kapag makaluwag-luwag, yan, pwede na lang i-tiles to. Yan. Yan, okay na tayo rito. Bali, phase 4 tayo. Yan, sakto, dala natin yung sasakyan. Meron din palang mga ipo-pull out na gamit dito. Yan, sakto lang. Tara. Ayan, kahit papaano naman masigla po yung tropa, yung mga manggagawa natin. Kaya dun pa lang ay bawing-bawi na. Ilang araw na rin kasi akong puyat. Actually may nagpapa-ocular visit ka sa amin kahapon. Hindi ko na napuntahan. Sayang, dito lang yung banda sa phase 5.
Yan, regular viewers din natin. Pero hindi ko alam kung tutuloy pa siya. Yan na. Halos lahat ng gate pass na ipasa na natin sa guardhouse lahat. Sa iba't ibang phase. Ayan, bali dito na lang sa phase 6. Ayan yung mga binanggit ko kanina na ipapasok. Ay, Chief, gate pass. Salamat po. Sige. Yan, meron tayong paparating na polycarbonate. Tapos yung palopo, yung tinatawag na ridge roll. Yan para rito. Nakapokus tayo bukas sa phase 3. Sakaling dumating po yung mga FISM board or hard deflex board ngayong araw. Yan para maumpisa na po yung bubong doon. Ayan na. Kuya Richard, good morning po. Good morning. Ayan na. Kaya iwan lang po itong mga takuya. Yung mga panggamit pang trabaho niya lang dyan. Yan, mga nagawa po rito. Ayan yung sa ating poste. Yan na. Yan, bali, pinaluwag na yata ni Kuya Richard yung loob ng TNB. Ayan yung mga kalat doon sa loob ng TNB. Ayan. Yan, sininsil niya na. Sinsil na, dating makinis po kasi yan eh. Yan, nabigyan na rin natin siya ng instruction dito. Tapos sa finishing carpentry, bali meron po tayong bar counter dito, overhead cabinet, at saka yung sa bottom part. Tapos yung TV console. Siguro babalik ako rito, gamit ko na lang yung e-bike, gumanda na yung panahon. Ipapaprint ko lang yung setup plan dito na gagawin. Yan. Kuya, nakadrop yung shower area ha. Alam mo na yun, no? Nasabi ko na sa'yo. So, ayan, may tubig. May tubig kayo? Ayan, may tubig. Ayan, start na po sila rito. Ayan, yung mga ano na tayo rito, gamit. Ayan. Local marine plywood. Tapos, cornisa. Diyo, kunin ko na nga rin to. Yung mga tubo na hindi nagagamitin. Tsaka yan. Pull out muna, pull out. Ayan yung gamit. Sayang, nandito na rin yung owner. Kunin na rin natin, di ba? Okay, bumalik tayo sa phase 5. Yan po yung mga materialis na galing sa phase 4. Mga gamit po kasi yan dito lahat. Op, yeah. Kaya. Ayan. Yan pang electrical pipe natin para po dito sa tatlong poste sa harapan. Tapos yung tubong D4, pag bumibili ako niyan, onti lang talaga yung nagagamit, siguro mga 30 cm or 20 lang. Para po yan dyan sa mga linya ng septic tank at saka ng catch basin. Yan po yung ginagamit nating drain pipe or yung access. Tapos itong mga to, sa bodega na lang muna. Magagamit pa natin to sa mga gusto natin gawin na mga project. Sayang din to. Haba-haba pa. Chi, pakibaba na lang dito. Yan itong kapirasong PVC roofing. Pwede nilang kahit pantaklob muna. Pero hindi naman po natin yung gagamitin dyan. Pantaklob lang. Op, may sasakyan Chi. Alright. Thank you. Dito tayo sa palengke, nagpa-print muna tayo ng reference natin doon sa finishing carpentry kay Master Jojo. Ito yung sa TV console niya. Ito yung sa may bar counter at saka sa kitchen. Ayan, tara. Balik kagabi nga pala, bago ako matulog, mga mag-11 yata, 11 ng gabi. Chinarge ko itong e-bike. Yun nga lang, hindi siya nag-charge kasi yung saksakan nagalaw yata ng pusa. Ayan, ito nga po pala mga e-bike, hindi po siya pwede yung saksak bunot kapag gusto nating nakargahan ng baterya. Kailangan to, lagi lang po siyang may schedule. Kung magcha-charge tayo, siguro isang charge lang, pero magdamaga na yon hanggang sa makompleto niya yung minimum na voltage ng battery. Tataka ako bakit parang lobat agad. Ayun pala yung nangyari kanina. Ayan, ngayong umaga lang natin siya magagamit.
So kapag may mga e-bike kayo, e-trike man yan or single, huwag nyo pong ugaliin na i-charge pagkatapos gamitin. Kailangan pagpahingayin natin ng mga 30 minutes bago gamitin kapag galing po sa pagkaka-charge. Tapos sa 30 minutes uli galing naman po sa paggamit ng e-bike bago po i-charge, para tumagal po yung buhay ng battery. Sa mga ganitong klaseng battery po ng mga e-bike, swerte na yung aabot ng 4 na taon. Depende po sa paggamit tsaka sa disiplina natin sa pag-control ng ating mga e-bike. Yan, na-share ko lang, nasabi ko lang dito sa vlog. Ito na tayo sa Phase 4. Sila client, yung ilan sa mga nagiging client namin, kumukuha na lang po sa design ng Pinterest or sa online or sa Google. Pero tip ko sa inyo, mas maganda pa rin po ay magpa-drawing po kayo sa mga professional para kuhang-kuha po talaga yung mga gusto nyong gawin. Tsaka isa site visit po yan ng mga marurunong. Ayan yung ginagawa nila. Nakaubo. Diyan Ayan, tsaka metro. Yan, ano mo unang ina-assemble dyan? Yung bar counter. Ay hindi, yung kitchen cabinet. Okay, kitchen cabinet. Yan, nagpapatulong mo na si Master Jojo kay Kuya. Malinis na to. Ready na. Ayan, titirahin na lang po yan. Pwede na. Malaki po itong kitchen, TNB. Sa lahat ng row house na ginawa yata namin, ito yung pinakamalaki kapag natapos. Okay na po kami dito. Bali, kinuha ko na rin po yung mga ibang kailangan nila rito. Concrete nail para sa pagpapakuan po ng ating ng mga pambracket. Tapos syempre yung half by 1 hindi mawawala lagi yan, yung edging. Yung kindry na 2x3 para sa bracing do sa ilalim ng lababo, at saka kalahating kilo na finishing nail number 1 para naman po sa panakuan ng ating edging. Bali yung kitchen cabinet nito, gawa po siya sa kahoy. Okay, let's go, tara. Dito gumagawa si Adonis. Ayan, good morning. Good morning. Ayan wala nga lang siyang kapartner ngayon. Yan, solo. Yan lang kagandahan po dun sa mga kasama natin na skilled. Kahit saan po natin sila ipwesto, yan pwede. Yan, siya na po yung magpapatuloy nito. Medyo maluwag po yung taas, dadagdagan pa po natin yan hanggang dun sa dulo. Tapos yung pinakadulo dun sa side, nagdesisyon na lang po si sir na polycarbonate na lang. Kakatapos lang po natin na mananghalian mga ka-Rowhouse. Shoutout kay Sir Paul Andrew Beron at saka kay Sir Rogelio Buat Jr. Maraming salamat sir sa walang sawang pagsubaybay dito po sa aming channel. So ito, pupunta po tayo ng hardware dito sa may Mighty Star, sa may Bagtas. Doon ko binibili yung mga kindry na materyales para sa mga kahoy tsaka sa mga liston. So tara. Yan, let's go. Init. Yan. Dito na tayo sa hardware. Ito yung magandang pang insulation. Aluminum screen. Ando sa mga naglalagay ng foam insulation sa bubong, kailangan may aluminum screen muna para hindi mabubulok. Saka hindi mangangalawang yung aluminum. Ito na yung mga kahoy. Hindi boss, wag mo nang talian. Naiaangat po ito. Naiaangat eh. Wag na. Yung deco stone na lang. Yung deco stone sa phase 3, yung second project natin, kulang pa tayo. Dito ko na binili. Ayan, sasabay ko na dun sa honor natin. Yan, pako. Finishing nail and concrete nail, at saka ito na yung mga pinabibili ni Master Jojo. Okay, dito na tayo sa phase 4. Ayan, tansyahan muna to. Bali yung kindry natin na liston nasa 20.
Yan, 20 pieces. Yan, kadalasan ginagamit to sa mga sidings, tapos sa mga pintuan. Ayan. Tapos ito ang ating 2x3. Itong 2x3 na to, ito yung magiging bracing sa ilalim naman po ng lababo. Ayan na. Ayan, medyo puyat talaga tayo ngayon. Naantok na nga ako eh, pumipikit na yung mata ko. Ayun nga, isa pa sa mga nangyari kagabi, si Aki nagdugo yung ilong mo. Pero ngayon naman ayos naman siya. Wala na. Nakuha mo yung ano? Oo. Mixer? Okay. James lang to, sagot lang yun. Tama. Ate. Yun. Ginamitan mo ng mixer to, kuya? Adhesive natin. Yan, tama to. May electric pan tayo dito. Napakainit. Ayan, nakaalis na tayo dun sa site. Talagang medyo lutang tayo ngayon. Ayan, nakalimutan ko iwan yung mga pako tsaka yung finishing nail. Yung concrete nail at tsaka yung finishing nail. Balik tayo, balik. Jo, yung pako. Kalimutan ko. Thank you. Grabe mga ka-Rawhouse, oh. 3:30 lang yan ng hapon. Pero parang gabi na. Malaman to, uulan na naman to ng malakas. Okay, bigyan na tayo ng update. Tara. Ito muna yung una natin pinuntahan dito sa may phase 3. Bali, good news. May pagpapatuloy na po natin ng tuloy-tuloy itong ating project. Ayan na yung ating bakal. Tapos ito na yung ating PVC roofing. Ito yung ating mga gutter at saka yung ating flashing. Ito nga po pala yung ano natin, yung pinagawa natin, pinasadya natin na gutter. Kasi yung doon sa may likod, kinakalawang na po yun. So yan na po yung gagamitin natin. So papalitan din po natin yan. Tapos ito na yung ating mga additional na hard flex board. 10 piraso po ito. Ayan o. Ito po kasi ay gagamitin po rito. Magiging insulation po natin yan. Tapos ang gagamitin natin na kisame rito is spandrel. Tapos yung kulang pa rito sa ating ceiling dito sa may corner, nakasama na rin po yun nandun. So ito yung mga bakal. So bukas dito na po ulit tayo pwesto, dire-diretso na hanggang sa matapos natin. Ayan, good news. Ayos. Sa phase 6 tayo. Buti na lang hindi pa tuluyang umuulan. Yung update nga pala sa mga pinasako natin basura, yung kinuha lahat. Yan, basta naka black bag, kaya naka segregate, kukunin nila yan. Yan, ang linis na rito. Oh, luwag na. Maluwag-luwag na. Sa nga pala, ito nga po palang mga pader dito. Hindi namin mapi-finish to as long as na hindi pa namin natatapos yun dun sa taas. Yung mga flashing kasi rito sa may bandang harapan, lahat po yan aayusin pa. Bali nakakabit lang siya pero hindi pa siya selyado. Yan, kailangan na maayos muna, walang leak
walang tulo, walang gumagapang na tubig. Para yung mga ipipintura natin dito, hindi po masayang. So sa ngayon, spotting kami. Yan, bali spotting para dun sa mga dating pader na ng turn and over. Kasi itong turn and over na pader na to, may makinis na po yan. Bali ito yung mga gawa natin. Yan, Sarado Batak Masilya. Kaya dyan, anong plano mo dyan? Ito, kung pinatama natin ito, mawawala kami yung finish nito eh. Yung tanong mo kay Louie ka anong ginawa niya doon sa kabila. Ano yata yung Bernier sa text roller? Oo. Versatex na lang. Pwede natin yung Versatex. Dito rin, syempre, maluwag-luwag na rin dito. Yan. Yan. Babawasan na ng gamit. Segregate na. Ito, nakabit na yung tiles. Yan. Tapos nakabit na yung tutuan. Yung kitchen sink. Yan. Single ano lang po to, single tab pero malaki. Yan ang gusto ni client. Yan, masilyado na yung ilalim. Malinis na. Mga pintuan na lang, pipinturahan. Yan, tatapusin lang muna lahat ng pintura. Pinaikutan na nila Louie. Ayos. Ito nga pala yung ginawa dyan sa gilid. O, diba? Malinis pa rin tingnan. Tapos ito yung edging natin. Wala mo ng overtime, kuya? Oo, okay lang yun. Wala mo. Maulan eh. Ito nga po palang pintura na to. Ito yung pang exterior na ginamit namin sa kabila. Yun, doon. Yung ginagawa po namin tong first project Athena natin. May tira pang konti. Bali, kukunin ko muna. Padadagdagan ko na lang. Kuya, kailangan ilan ang mangyari nito? Kalahati? Pwede na? Kalahating balde? Kalating balde. Okay. Pwede na boss, i-use mo ba natin? Tsaka, emulsion natin para matibay. Meron ba tayo niyan? Yung kulay maroon? Meron pa tayo yan. Meron pa? Ilang naman ang ano natin. Napakakonti lang. Tsaka ito lang. Etong poste natin, mga ganyan. Ano? Yung kulay ng pader. Ito. Hindi. Yan. Yan. Kulay pader, yung beige. Yung ano, meron tayo yan, maroon. Okay, ayun. Paano? Hindi na masyadong bibili. Pero dapat naka-emulsion. Yan. Kuya, pwede rin ito. Pagka masilya mo, papaluin mo nito. Yan. Pwede yan. Wala na yung roller na. Wala eh. Wala na yung aming Versatex roller. Pero sabihan mo lang ako kailan mo babanatan yan. Para maanahan natin. Okay. Doon tayo kila Master Jojo. Final update na. Uy, umikislap. Ang kulob yan. Umikislap. Mukhang malakas ang ulan eh. Bili na lang kaya akong bago. Bili na lang ako Versatex roller na. Isip ko nga yun kahapon. Pumuntang 13 ito kahapon. Pumunta ba yun si Louie kahapon, Tracy? Check ko lang daw doon. Baka madaling masira. Gayo ka, ano lang yun. Oo. Update tayo rito sa kitchen cabinet. Ayan, bali framing pa lang yung ginagawa ni Master Jojo rito. Dito muna tayo nakapokus. Ayan, tapos sa TNB. Ito yung design ng TNB. Ayan yung tiles. Tapos pagdating dito, ito yung accent na mahogany. Sa flooring niya, ganun din. Kaya inumpisa na ni Kuya Richard. Ito nga po palang TNB. Wala po siyang water heater. Kaya hindi pa nagpalagay si client ng water heater. Pero yung gagamitin namin na ano rito na shower set, bali ano pa rin, multi-point po yung design niya. Bali magkakarugtong po yan. After po nitong overhead cabinet, pwede na rin simulan tong bar counter kasi magkakarugtong po siya sa setup. Madilim ang kalangitan. Ayun, nakakulub-kulub na po. Uulan ng malakas nga ito. Yan, update din tayo rito sa phase 5.
Siya nga pala, yung mga binanggit kong materials, mga polycarbonate dun sa phase 4, dun sa phase 6, lahat po pala ay isa-isa ng na-deliver. Hindi ko na napakita sa video. Yan. Maganda yung weather natin ngayon. Malapit na mag-uwian. Pero at least kahit pa paano, ganito lang. Konting ambon, yung konting kulog. Ito na yung mga nagagawa rito. Ayan, sa hollow blocks, ilang piraso na lang ito. Mabibilang na lang. Yung ilang pang paggagamitan nito, yung asintada rito. Tapos yung sa lababo syempre. Ayan na, bali standard na po yan, yung wall na yan, kabilaan. Yan, may additional na buhangin na. Hanggang sa matapos siguro yung graba, baka panama lang to. Mag-gravel bedding pa po tayo dun sa ay paggagamitan pa ng graba para sa 3 poste. At saka yung gravel bedding dito sa flooring, sa likod, sa slab. Siguro kung magkulang baka sako-sako na lang. Dumating na rin yung additional na 2x6 ayun. Yung tubular na 2x6. Yung lupa natin wala akong kasiguraduhan kung mababalikan to nung kinontak natin. Lalo na ganyan, baka umulan. Baka hindi na makuha to. Ito na yung para sa floor drainage. Yan, pero wala pa nga lang siyang abang, gagawan na lang. Yan, dito banda yan, no, Rick? Yung abang na. Bali, dito yung tubo. Yan, dyan yung tubo. Okay, sige, sige. Dito sa loob, naglilinis na lang sila. Yan yung flashing natin. Polycarbonate. Bali 3. Tapos yung hard deflex. Yan. Yung hard deflex talaga to. Bali 5. Ang paggagamitan nitong polycarbonate, yan, advance na tayo sa materials. Dito po yan. Taklob yan, magkabilang gilid. Yung hard deflex, industrial ceiling, naka-insulation tayo ng Pisum board. At yung mga flashing, nandiyan na rin. PVC roofing ang wala pa. Yan, may onti layout. Nagla-layout na sila rito pa onti-onti. Yan ang hollow blocks natin. Magkukulang yun syempre. Yan, bibilangin ko na kung ilan yung magagamit dito. Ito lang naman yung asintadahan. Ito at saka ito. Napaka-konting portion na lang. Hindi na ganun kadami. Tapos yung sa lababo, yung maglalagay pa tayo. Ayan, ito yung update. Buti na lang, hindi umulan. Bin, bukas tanggalin mo na yung malunggay. Oo, hanggang sa ilalim. Oo. Yan, bukas ipapatanggal na po natin yung malunggay. Wala naman pong may-ari nga. Bigla na lang po yan tumubo rito. Yan, makaka-apekto po ito sa gawa natin. Yan. Tsaka yun, gumapang na nga yung mga dahon din. Ayan, maraming salamat muli sa pagsama ngayong araw po ng Lunes. Yan, babawi tayo bukas. Medyo matamlay tayo mag-vlog ngayon. Talagang yan, medyo puyat tayo. Pero yan, bawi tayo bukas. So paano, kita-kita na lang po uli for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Huwag nga po palang kalimutan mag-iwan ng like sa mga video na ina-upload namin. At syempre, paki-share na rin. Tsaka sa mga naligaw, please paki-subscribe para madagdagan po yung viewers natin. Yan, God bless. Ito, paalam po muna.